Okay, magandang araw mga kaunta. Narito ako ngayon sa Raymel. Kasama ko ngayon si Raymar. Hello po sa ating mga viewer. Yan, binabati ko nga po pala ang aking pinakamamahal kong asawa. Yan, si Melody Mendoza po. Melody Tinoy Mendoza. Mahal, I love you so much. Si Melody ay hindi nyo nakikita ngayon dahil sa kasalukuyan na pala siya sa pagmamasahe sa aking kabiyak. Sinamantala namin ni Raymar ang pagkakataon para mapag-usapan ang ilang bagay na may kinalaman hindi lamang sa pangarap ni Raymar kundi sa pangarap nating mga Pinoy. Na unti-unti ay mabuo nating mga Pilipino, tayo mga Pinoy, mga karaniwang tao, yung ating pangarap bilang mga Pilipino. At lagi ko nababanggit sa pagtalakay sa mga pangarap na yan, sa ating mga pangwasan na matalakay din yung mga balakid doon sa pagkakamit ng ating mga pangarap bilang Raymar Mendoza. Opo. Hindi Mendoza. Mahusay pong magmasahe nito. At talagang eksperto sila, talagang sila ay certified. Hindi kayo magkaalala na baka kung ano mangyari sa inyo habang minamasahe kayo, alam na alam nila, kabisado nila yung kanilang ginagawa. At marami pa silang may papayo para mas papaganda yung inyong kalusugan. Yes, that's right. Ayan. Kaya bago tayo dumako sa aming huntahan ni Raymar, ay inaanyayahan ko na agad kayo na kung ang inyong likod ay nakakailangan ng kalinga at ang iba pang bahagi ng inyong katawan, ng inyong mga kasukasuan, kailangan nyo nang mag-relax ng konti, magtanggal ng stress, Opo, yes. Puntahan nyo ang Raymel Massage Clinic. Malapit po ito sa palengke ng Bayan ng Ibaan. Yes, Ayan. Madaling may pagtatanong ito, no? Opo. Ayan. Halos alam po ito ng lahat. Ayan, dumako tayo sa ating huntahan na Raymar. Yes, Kaya sa nabanggit ko, huntahan naman talaga to. Oo. Ang pangalan ng channel ay Tagalog Hunta. At ang ating mga subscriber, ang ating mga tagapakinig ay mga kahunta natin. Hello po, good afternoon o kung ano man po ang oras sa inyong lahat, sa inyong mga lugar na kinaroroonan sa mga sumandaling ito, no? At sana po ay lagi po kayong nakasubscribe dito sa channel ng Kahunta. Kaya nga lang nabanggit ko, dalawa lang ang tanong ko sa iyo, Raymar. Anong pangarap mo, Raymar? Ang aking pong pangarap, no, sa akin po bilang isang taong may kapansanan at bilang isang mamamayang Pilipino, gusto ko po na magkaroon ang mga katulad namin, lalo na po kami mga visually impaired, ng accessible, ng maayos na edukasyon. Ano po? Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman ng nakararami. Masakit pong aminin na hindi lahat sa kanila ay nakapag-aral. So, pangarap ko na lahat ng PWD ay maging maayos, lalo na sa aming mga visually, maging maayos na edukasyon. Kasi although may mga foundation na kumakalinga sa katulad naming mga visually, gaya ng Resources for the Blind, PNSB, pero kulang, kulang dahil hindi naman po lahat ng probinsya ay mayroong Resources for the Blind, hindi naman po lahat ng probinsya ay mayroong PNSB. Nagkataon nga lamang po na blessed itong bayan ng Ibaan dahil yung pong Ibaan Central School, yung kaisa-isang elementary school na meron pong SPED. At ako po ay kaya nakapag-college, nagpapasalamat po ako sa Ibaan Central School dahil sila po ang dahilan kung bakit ako po ay nakarating sa kinaroroonan ko ngayon. Yung pagiging visually impaired mo, Raymar, ay inborn yan? Actually, dati po ay nakakakita po ako. Pero siguro dahil siguro may history yung family, dahan-dahan ko lumabo hanggang sa nawala na yung aking vision. Ilang taon ka nun? Maramdaman mo na nagbabago yun? Mga 16 or 17 years old po ako noon. Nakasalukuyan po ako noon na nag-aaral ng high school. Dahan-dahan lumalabo. Akala ko nga simpleng lang po simpleng paglabo lang ng paningin na parang iba-iba yung image sa paligid ko, minsan nagdodoble yung tingin. But
yun na pala, meron na pala akong glaucoma. Glaucoma ang tawag doon. Mahirap para sa iyo nung time na yun dahil 16 years old, nagbibinata. Yes. So, paano ka naka-cope up dun sa tenda? So, ako po ay hindi na maglilihim sa ating mga viewers, ano. Ako po ay broken family, iniwanan po ako ng aking magulang since birth, no? Nung ako po ay bata pa. So, naging motivation ko lang po talaga na maging hindi i-down yung sarili ko kasi kung siyempre hindi naman po ipagkakaloob ito ni Lord nung walang dahilan. Kumbaga talagang lakas ng loob kung paano paglalabanan. But mahirap, dumaan din ako sa maikling depression. Pero may magsabi sa akin nung kasalukuyan na yung palang mga blind eye pwede pa rin maging accessible kahit na hindi na nakakakita ng vision. So hindi ako nawala ng hope doon. Ako po ay patuloy na lumaban hanggang sa yun nga, hindi na ako nakakakita nung magse-17 ako, try ako na mag-SPED. So, hindi naman po ako nabigo, no? Nung matapos po ako ng SPED, diretso ako ng college. Salamat nga po sa ating yan sa SPED dito sa Ibaan Central School. But doon ko na-realize na kailangan talaga ng mga PWD ng sapat na edukasyon. Kasi kalimitan sa mga PWD talagang kung talagang minsan napapayaan, talagang nagkukulang sa sapat na edukasyon. Sabi mo, may i-describe mo kung anong naranasan mo noong unti-unting, hindi naman totally na nawala yung paningin mo, no? Opo, meron pa konti. Yes, opo. Paano mo ilalarawan yun, yung karanasan na? Yung unti-unting nawala yung paningin ko, minsan ay hindi mo na alam na nababangga ka. Kumbaga, isip mo, kaya mong dumire-diretso, pero akala mo, memorize mo yung daan. Pero pagka talagang, siyempre kita mo, hindi ka na mag-iisip sa paligid mo, biglang nabangga ka na sa isang lugar. So, yun yung naging karanasan ko habang ako ay nabablind. At yung mga bagay-bagay na maliliit dati nahahanap ko, ngayon, nung utay-utay na lumabo, hindi na talaga. Nung lumipat ka ng eskwelahan doon sa SPED, sinong naging guide? Siyempre, hindi ka pa sanay noon na doon sa pagkawala ng paglabo ng paningin mo. Yes. Sinong gumabay sa iyo? Ang gumabay po sa akin noon ay ang aking teacher na si Ma'am Maricel M. Guerra noong panahon na yon. Anong taon yun? Ganda ko pa. Hindi ko na masyadong matandaan. Medyo matagal-tagal na rin, ano? Dahil... Tapos sa pamamagitan niya, nakapag-kolehiyo ka? Yes, opo. Yan. Opo. At... anong kurso na natapos mo? Ako po ay computer programming lang po yung aking natapos. Okay. But dahil nga sa kapansanan, limited yung trabaho na ika nga ay mapapasukan, ano, dahil kahit may pinag-aralan ka nga, sabi nga nung iba, yung pag ikaw ay nakitaan na may kapansanan, dito sa ating bansang Pilipinas, yun na agad yung tinitignan nila. So hindi nila tinitingnan kung paano umaccess yung PWD, kahit nakapag-college, wala talagang almost, kaya napilitan talaga. Siyempre kahit ayaw ko, ginusto ko na rin dahil ito yung ika nga unti-unting nag-grow sa aking pamumuhay, no? Yung pagiging massage therapist. So yun yung trabaho na lumapit sa iyo? Yes, yun yung binigay ni Lord sa akin. Okay. So anong mga training ang pinasok mo para unti-unti maging yung mabawasan mo ang dependency mo sa mga gabay mo, makapamuhay ng normal gaya nung malinaw pa ang paningin mo? Yes. Unang-una, ako po ay after ko pong mag-college, ako po ay dumiretso na sa National Vocational and Rehabilitation Center para po sa orientation in mobility, para sa tamang paggamit ng cane, sa tamang paggamit ng gadgets for travel. Yes, about sa iba't ibang mga application. So meron palang ganung institusyon dito sa bansa natin? Yes, opo. Located po ito sa Quezon City. Opo. NVRC, National Vocational and Rehabilitation Center. Ito po ang
isa rin sa tumulong sa inyong lingkod upang makapamuhay na hindi nalalayo sa buhay ng mga normal. Nakakapag-Facebook, nakaka-access sa lahat, computer, meron silang iba't ibang computer training for the visually. So yun sana yung gusto kong ma-develop dito sa atin, na hindi lang sana yung ibang PWD na siyempre lahat naman tayo may kakayahan. Although mas may sa akin mas di-develop pa kung pati visually magiging ganun din ang sistema dito sa ating pamayanan o sa ating bansa. Paano mo na, anong ginawa mo para makapasok ka doon sa, sabi mo sa Quezon City? Opo. Saan kayo nakatira noong panahon nito? Ako po ay nakatira sa Barangay Sapa, Batangas. Tapos, paano yun? True ano po yun? Tumigil muna kayo sa Quezon City. Nag-ano po ako, kumuha po ako ng dorm, isa 1-year course po yun. Para sa lahat-lahat ng educational purposes, no? Ako po ay tumigil ng isang taon sa isang institusyon na for the blind din, dormitory na lahat ay visually. Yun po ay, ang pangalan ay Manila Blind Church. So, siya po ay born again institution, but hindi naman po nila dinidiscriminate ano yung religion ng ng isang open sa lahat. Open sa lahat, opo. So, yun po ay talagang for open for visually para talagang lahat ng skills tapos mapalapit kay Lord. Yan, yun yung layunin ng dormitory na yun. Bukod pa yung sa NBRC. Okay. So, ito yung mga tumulong sa iyo para maipagpatuloy mo yung pangarap mo. Yes, opo. Nabanggit mo na tinanggap mo na rin itong trabaho na dumating sa iyo. So, ibig sabihin, hindi ito ang pangarap ko sa buhay. Yes po, pero siyempre, dahil nakikita ko yung ibang sitwasyon ng katulad ko na visually, inisip ko rin kung ano ba yung maitutulong ko sa sektor. Ano ba yung, siyempre minsan kasi, guys, no, sa ating mga viewers, minsan nakaka-encounter kami mag-asawa na mga blind na namamalimos or whatever. Doon pumukaw yung damdamin ko para ma-emphasize ko yung pangarap na gusto ko lahat ng PWD sana magkaroon ng maayos na edukasyon. Lalong-lalo na po yung mga katulad ko na visually. Ayun nga, babalikan natin yung original mong pangarap. Dahil sabi mo nga, ito yung trabaho na dumating. Apo. Pero kung halimbawa na maraming opportunities sana para sa mga visually impaired, at iba pang PWD na tao, ano yung inaasam mo sana na pangarap, trabaho, dapat mga gusto mong makamtan sa buhay? Siyempre po, yung kung ano yung excuse me. Ano yung, hindi natin, napakaganda ng profesyon na ito actually. Yes, opo. Yan, hindi natin binemenos yun. Yes, opo. Ang atin lang ay kung meron pang ibang available na sa kanila. Yes, of course, opo. Kung may available na pangarap, akong gusto ma-achieve, gusto ko magiging ma-achieve yung kurso ko bilang computer programming. Gusto kong maka-develop pa ng mga iba't ibang tools or software na makatutulong para sa lahat. Hindi lang sa visually, hindi para sa lahat. Kanina na-demo mo sa akin saglit yung ginagamit mo. Yung accessibility. Apo. 100 yung speed? 200? Naintindihan mo yan? Opo. Pero meron pa pong mga ibang screen readers na ini-install ang mga visually about para mas mapaganda pa yung pagbabasa ng screen reader ng cellphone. Maraming tools, marami pang devices na pwede pa na ma-install or app sa cellphone na ma-install para yung visually maka-access sa social media. Kahit hindi lang accessibility, kundi iba't ibang klase ng screen reader. Pero yung natapos mo bilang natapos mong kurso ay sa computer programming. Pero yun na rin yung nakakatulong sa iyo ngayon para at least hindi ka kakapakapal dun sa mga gadgets. Yes, opo. At sa pagre-research din about sa mga pwede pang tools na magamit through ng visually. Kasi meron ka ng introduction dun sa programming. Yes. At alam mo na may mga nag-exist na mga
program, Yes. mga software Opo. na po pwede magamit ng mga visually impaired. Kaya, kumbaga, ikaw yun, ano? Pero paano yung iba na hindi naman? Yes. Kaya, yun yung ano doon, ano? kaya nga po, yun nga ang gusto kong mangyari, no? Kaya sabi ko nga, kung may mga institusyon pa o madadagdagan pa yung mga institusyon na pwedeng makatulong sa aming mga visually sa tulong ng ating government, ay magiging imposible ang imposible. Kumbaga, kasi kung ikaw ay hindi aware or wala kang pinagdaan ng iba't ibang trainings and seminar, hindi mo malalaman yun na may institusyon para sa ganung disabilities. Kahit sa mga hearing impaired, mayroong mga institusyon doon. Kaming mga PWD or visually, lahat ng disabilities, alam namin yung institution, like yung tahan ng walang hagdanan sa mga kapatid natin na orthopedics, meron ding institution para sa kanila. At napakarami pang institution na yung siyempre hindi kalat, kumbaga non-profit organization sila na hindi nagsusuporta ng gobyerno kundi sa iba't ibang organisasyon sa ibang bansa. Yun yung tulong ng edukasyon sa iyo. Kaya tama yung sinasabi mo, na Yes. kung mabibigyan pa natin ng access yung iba pang mga visually impaired, Yes. sa mga kurso na pwede nilang pag-aralan, Yes. na magbubukas sa kanila ng mga oportunidad. Opo, kasi almost hindi naman lahat ng PWD ay pabigat sa lipunan. Although lahat sila may kanya-kanyang gift na ibinigay ang Lord. So kailangan lang talagang linangin, mapagyaman. Yun po talaga ang kailangan. At saka pag nalinang yun sa kanila, parang walang problema. Yes, everybody happy. Kumbaga, tsaka hindi habang panahon na kasama nila ang mga mahal nila sa buhay. So kung hindi tayo kilos para sila abutin o tulungan, paano? Halimbawa, visually, hindi naman palaging may kasama sila sa buhay, paano sila kikilos ng walang guide, diba? So yun yung kailangan ma-develop pa. At kulang pa, pati yung mga accessible roads, kulang pa rin, for visual, o sa lahat ng PWD. Almost ang dami-daming naming nakakasalamuhan ni Mrs. na road na hindi PWD friendly. Ayan, kaya sa mga nanunungkulan, umpisa natin dito sa bayan ng Ibanan, kasi malawak naman kung sasaklawin natin lahat. Sa mga nanunungkulan po dito, nananawagan kami na baka naman sa pagpapatayo nyo ng mga pagawaing bayan, gaya ng mga kalsada, ay maging conscious din kayo na yung kalsada ay ginagawa hindi lang para sa mga tao na kumpleto ang abilidad. Opo. Isipin po natin na meron din tayong mga kababayan na visually impaired, kagaya ni Raymark. Opo. At yung iba naman ay pilay. Meron na. Yung mga... So, at iba pang mga disabilities. Opo. Dapat maging aware tayo na may mga kababayan tayo na may ganung kapansanan. Para may akma natin itong mga pagawaing bayan natin para sa kanilang accessibility din. Opo. Hindi yung kapuna-puna naman talaga yung ating mga infrastructure, lalo na yung mga kalsada, dahil yan naman ang unang-una nating napupunat, tayo nagdadaan dyan. Opo, tsaka ako po talaga ang mas nakararanas dahil ako po ay buhay na patunay diyan sa nararanasan natin sa ating mga roads. Hindi sila, although hindi ko naman pero talagang hindi PWD friendly yung ating mga roads dito. So dapat sana mawala yung mga balakid sa dadaanan, patag ang daanan, dapat mga ganon, at saka safe. At saka ito rin, yung mga motorista natin, dapat aware din. Isa pa yun. Kasi na may mga tumatawid na PWD. Dapat hinay-hinay din tayo, nandahan, mag-ingat tayo sa pagmamaneho natin. So lahat dapat tayo ay may bigayan na ginagawa sa ating lipunan para yung inaasam ng bawat isa sa ating pansarili at saka sa ating pamayanan ay unti-unti nating makamit. So pwedeng may grupo kayo dito, Raymark, may kinalaman sa ganyan iba't ibang mga disabilities. Meron po akong grupo na na sa kasalukuyan. Ako po ang president, ang The Blind Unity. Iba-ibang lugar na mayroong visually na kapansanan. Ano yun? Dito lang sa Iban o
malawak yun? Ano po, malawak yung sakop niya. NCR, buong Pilipinas. Ikaw ang presidente? Opo. Oo. Ayan. Sa Kasalukuyan. So ano yung mga project nyo? Ang programa talaga na isinusulong ko doon sa aming grupo na The Blind Unity, ano po, ay yung iiwas na yung mga visually sa pamamalimos or i-down yung sarili nila na sa panghihingi, no? Kasi almost tayo naman yung mga visually naman kasi kaya bumababa ang tingin ng iba dahil syempre doon sa ibang mga PWD na walang kakayahan na magtrabaho or whatever or kakulangan sa edukasyon kasi sa oportunidad wala nang ibang silang mapasukan kundi yun. So yun yung gusto kong maabot ng grupo na The Blind Unity. Kaya gumagawa kami ng iba't ibang kapamaraanan. Sarili naming pera ang ginagastos namin. Wala kaming hinihingi sa kahit sa anong organisasyon, gobyerno o anuman. Sarili naming pinaghirapan yung ginagastos namin para yung mga ibang PWD na katulad namin ay maabot, no, para matulungan. At yun nga, ang goal namin dito sa The Blind Unity magkaroon ng mga, kung yung mga hindi nakapag-aral na PWD, kahit sa pagmamasahe man lamang, magkaroon sila ng oportunidad, magkaroon ng sariling massage clinic ang The Blind Unity para sa kanila. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. So kaya yung pwede nilang pag-umpisahan. Opo, kasi hindi habang panahon ay nandiyan ang mga mahal nila sa buhay. Kumbaga, kaya nila na maging mabuhay dito sa ating lipunan na normal, na hindi nalalayo sa buhay na nakakapagtrabaho din gaya ng iba. Gaya, halimbawa kung makakapagtrabaho sila bilang masahista. Yes. Tapos pwede nila ipagpatuloy yung pag-aaral nila. Opo. Tapos so binibigyan nyo rin sila ng yung mga miyembro nyo ng mga impormasyon tungkol sa saan pwedeng pumunta. Yes, opo. At saka binibigyan din namin ng mga impormasyon kasi wala pa kami sariling massage clinic na pwedeng deployan sa kanila. So kung meron kaming kakilala na may nangangailangan ng masahista, para tulong sa kanila, ginagawa po namin, inire-refer po namin para nasa ganun ay magkaroon sila ng maayos na trabaho. Ito naman yung curiosity ko lang. Bakit karaniwan ay yung pagmamasahe ang trabaho na dumadating sa isang visually impaired? Kasi dahil sa kakulangan na number one, sa kakulangan ng edukasyon, sa kakulangan ng impormasyon kung saan sila dapat mag-aral ng elementarya, kakulangan ng SPED. So isa rin yun sa nakikita kong dahilan kung bakit. At saka isa pa, itinatago ng magulang na ayaw nilang malaman na sila may anak na visually or PWD. So yun yung nagiging dahilan kung bakit sila sumasadlang sa ganyan na wala na silang ibang choice kasi yun nga lang talaga ang pwede nilang pasukan. At saka yun lang talaga yung madaling paraan para kumita. Samantalang kung halimbawa ang gobyerno natin o kaya isang pribadong entity gaya ng korporasyon, yes, kung sila ay makapagbibigay ng mas malawak na oportunidad sa mga kababayan nating visually impaired at saka PWD, yes. Hindi lang ito ang oportunidad na kakatok sa kanila. Po. Gaya mo, ikaw ay tapos ng kursong programming. So, pwede naman siguro na pwede ka pero naman makaganap, di ba? Trabaho ng isang programmer. Kasi by audiovisual naman po ang PWD, lalo na sa akin sa visually, audiovisual ang ginagamit namin. Marami kaming tools nagaling siya sa isang non-profit organization gaya ng Resources for the Blind na tumutulong din sa mga visually. Kumpleto kami sa tools, kaya nga lang talaga may kamahalan kasi walang ibang institusyon na makukuhanan ng visually ng mga educational tools gaya ng sa computer, sa NVDA. Sa NVDA pa lang may price na, at saka JAWS application for visually, yung computer reader ng PWD. So, yung pagsusulat ng PWD na visually, mai-share ko lang sa inyo guys, ang brailler na para makasulat ang PWD para sa braille writing, 50,000 pesos ang isa. So, very expenses. Pero yung murahin na slate, siyempre, mura kasi
mano-mano mo yung susulatin. Pero yung brailler kasi mas madaling accessible na pagsusulat. Alam mo, type. So, mahirap pa rin dahil kung mumurahin nga yung ano mo, yung education, mas mahirap para sa blind niya na matutuhan lahat kasi puwersahan eh. Pagdating kasi sa slate, talagang ibang pagta-type nun pag nagsusulat ka. So halos natatouch na rin natin yung pangalawa kong tanong. Ako. Ano ang pangarap mo bilang isang Pilipino? So, ang pangarap ko bilang isang Pilipino, maging angat tayong lahat, maging angat tayo sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang programa ng ating lipunan, mas maging develop pa sana, no? Yun yung pangarap ko, na yung ating bansang Pilipinas maging katulad ng ibang bansa, na hindi tayo nahuhuli palagi, kundi una pagdating sa technology, sa lahat, at hindi tayo kumbaga naiiwan kasi ang PWD sa ibang bansa, sabi ko sa inyo, may mga high-tech gadgets na. Dito lang tayo sa Pilipinas, walang high-tech for PWD. Wheelchair ng ibang bansa, meron ng remote control. Tayo, wala pa. Kung di ka mayaman, hindi ka magkakaroon ng wheelchair na remote. No? At kung wala kang pera, hindi ka magkakaroon ng maayos na... meron na rin kasing bansa na nagde-develop ng sasakyan for PWD, the visually impaired. Tayo lang talagang nahuli. So, kailangan i-improve natin. Kumbaga, gawin natin ang Pilipinas. Gawin natin number 1 ang Pilipinas pagdating sa lahat ng aspeto. May tanong. Nabanggit mo yung nahuli. Ano ang bagay na nagpapahuli sa atin? Unang-una, technology. Ano po? Pangalawa, yung sapat na kaalaman, knowledge, no? Na kahit sa PWD nga, almost kung hindi ka nasabi ko nga, dahil nasabi ko kanina, kung wala kang walang magsasabi sa iyo na may ganun palang organisasyon, hindi mo malalaman. PWD ka na, nakatunga ka lang sa isang tabi, nagtatanim ng kamote. So, wala kahit matatanda kang may kapansanan ng mangmango, walang alam. Diba? Pero siguro may oportunidad din sana ang mga PWD sa agriculture eh. Opo, marami. Opo. Nabanggit mo kasi yung pagtatanim ng kamote. Opo, kasi ako bilang visual sa Sabang noon, marunong na ako magtanim. Halos nung na-blind ako, nakakapagtanim dati ako eh. Oo, ganun po. So talagang lahat, hindi hadlang ang kapansanan para makakilos ng normal. Tamang pag-aaral lang. Gaya nga ng sinasabi ko sa orientation and mobility, yun yung palawakin natin para na programa para sa may kapansanan at nang hindi habang buhay na nakadependent sila sa kanilang guardian. Kasi hindi habang panahon ang PWD ay may guardian. Kaya yun, personally para sa akin, doon pwede magsimula yung gobyerno natin sa mga PWD aware infrastructure. Exactly. PWD aware infrastructure. Ayusin natin ang infrastruktura natin para maging safe para sa lahat, lalo na sa mga kababayan nating PWD. Opo, kasi ang ayuda, pangsamantala lang yan. Hindi mo mapapakinabangan ng panghabang panahon, pero yung knowledge na maiko-contribute natin para sa mga kababayan natin sa lahat ng sektor ng ating pamayanan, malaking bagay. Malaking bagay po talaga. Siguro rin pwedeng maisama sa mga building codes natin. Yes. Yung ganun pa rin. Yung mga kung may mga magtatayo ng gusali. Yung mga elevator accessible through PWD, may mga braille system, di ba? Para alam ng blind, ng bulag kung ano yung pipindutin, no? Palay ko, unang-una na pwedeng doon magsimula ang gobyerno natin eh. Opo. Exactly. Although meron ng ganun na sistema sa Pilipinas. Kasi total naman, lagi rin naman tayo nagtatayo ng mga daan. Yes. Lagi rin tayo nagtatayo ng mga gusali. So ba't hindi pa agad natin i-incorporate doon sa ating sistema yung mga pangangailangan ng PWD? Opo. Personally, yan ang aking nakikita dyan eh. Yes. Dito na nga lang eh, pagka nga tayo naglalakad dito sa ating bayan, mapupuno mo yung mga sirang kalsada, mga bangketa na maraming kung ano mga nakaharang. Opo, marami talagang ganun.
Hindi ini-imagine ko pa paano dadaan dito yung sa kagaya ni Raymark. Sa sidewalk pa nga lang, sidewalk pa lang. May balakid na. Sidewalk pa lang, parang lalo kang madadapa. Tsaka kasi kaya ka nga nasa sidewalk para maging safe ka sa pagkabangga ng sasakyan sa'yo kaya ka mababangga pa rin dahil yung sa sidewalk may mga nakaharap. Tapos yun yung ginagawang mga kalsada sa ibang mga tactile pavements. Yung yung pwedeng madaling maramdaman ng paa mo. Exactly. Yung anumang yung dinadaanan mo. Ganun na infrastruktura nila. Yes, yun yung tinatawag na landmark. Opo. Para sa aming mga visually, ang tawag doon ay landmark. No? Yun po yung palatandaan namin kung nandoon na kami sa isang lugar o wala pa. Ginagamit din namin yun para matrace namin at hindi kami maligaw sa isang lugar. Hindi kaya kailangan ng mas malawak na kampanya. Umpisahan mo doon sa samahan ninyo. Opo. Para tungkol dyan sa mga pangailangan nyo. Yes. Ang unang-unang dapat kalampagin talaga yung gobyerno natin Opo. Exactly. At saka yung gano'n na rin yung pribadong sektor. Kasi yung pribadong sektor naman, sumasali din sila sa may mga public-private partnership na programa dito sa ating bansa. Exactly. So dapat PWD aware. Opo. Yung mga ginagawa nila. Yes. So palagi ko, pwede na, ito mungkahin ko sa inyo samahan, pwede siguro na palawakin o yung kampanya tungkol sa mga pangailangan ng PWD. Yes, yun man na naman po talaga ang sinisikap naming ipalaganap na para naman po sa bandang huli talagang magkaroon talaga ng sapat na access ang PWD. Kaya nga sabi nga sa kasabihan, kung may access, may success. Saka yung iba pang mga tao, entity, mga samahan na gustong tumulong sa organisasyon ni Raymark ay magpadala kayo ng tulong. Isa sa mga tulong na pwede niyong gawin, halimbawa, baka kailangan ng tulong ng mga abogado, ganyan. Kasi halimbawa, kayo may mga panukala na gustong ilapit sa gobyerno. Yes. Ayan. Opo, yun yung talagang layunin ng aming samahan. Kumbaga, hindi lang... Baka may mga pagsasabatas na kailangang ilapit sa Kongreso. Yes, opo. Yan. So, paano ba ng mga politiko na ginagawang advokasya yung tungkol sa PWD? May kilala kang politiko na may malinaw na advokasya tungkol sa PWD? Parang wala Parang wala talaga. Oo, wala po talaga. Yun nga lang healthcare in general. Hindi nga, universal healthcare. Yes, opo. Exactly. Hindi nga pinagbubuti dito sa bansa natin binalisan pa ng pondo, ganyan. Yes, opo. Kaya ang end, lahat tayo minsan kawawa. Oo. Ayun pa naman ang mahalaga. Yes. So, okay, bago tayo magtapos, Raymark, baka mayroon ka pang gustong ipanawagan o sa lahat sabihin sa ating mga kababayan. Apo. So sa lahat po ng mga nakakapanood nito o makakapanood nito, ang masasabi ko lang po, ang PWD po ay hindi pabigat sa lipunan. Meron po kaming kakayahan, meron po kaming gift na bigay sa amin ng Lord. Tulungan nyo kami para kami naman po ay maging productive sa aming mga sarili dahil wala man po kaming material na kayamanan. Edukasyon po hanggang sa pagtanda po namin, yun po ang aming kailangan para hindi po kami mahuli sa lahat ng bagay, yun lang po at yun lang po talaga. Edukasyon at wala nang PWD na mamamalimos at maghihirap dahil sa kawalan ng edukasyon. Yung mga kagaya mong PWD at visually, lalo na yung mga visually impaired na nandito sa ibaan, paano sila sasali sa inyong organisasyon? Kung gusto po ninyo sa lahat ng visually na member po dito sa ibaan ng samahan ng mga PWD, pwede nyo po akong i-message sa aking personal account na Ray Mendoza para po makasali po kayo at magkaroon po kayo ng pagkakataon na maging bahagi ng aming samahan, ang The Blinded Unity. Samantalahin na rin natin pagkakataon, Raymark, na kauupo lang ng bagong mayor dito sa bayan ng Ibaan at saka yung mga kasamahan niyang opisyales. Siyempre,
mag-iisip sila ng mga bagong programa para dito sa bayan ng Ibaan. Baka may gusto kang imungkahi sa kanila. Dito na may iparating natin sa ating kagalang-galang na Mayor Jane Casas, Vice Mayor Joyce Salvame, at iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Ibaan. Sa akin po, message ko lang po sa ating mga nanunungkulan dito sa ating bayan, sana po ay huwag maging huli ang PWD sa inyong pong priority, at huwag po sana ninyong baliwalain ang pangangailangan namin ng mga may kapansanan. Hindi po namin kailangan ng ayuda na pangmadalian lang na nauubos, kundi talagang yung tulong na mapapakinabangan po namin habang kami ay nabubuhay. Yan na sinabi mo, dagdag pang eskwelahan ng SPED. Opo. Ano? Sana po maging Siguro pwede mag-umpisa doon. Yes. Isa yata. Iisa lang po ang SPED dito. Ito lang pong Ibaan Central School. So sana po Mayor Jane, Vice Mayor Joy, maging kabahagi din ng SPED na madagdagan po ang mga SPED school dito sa mga elementary school ng ating bayan ng Ibaan. Para na sa ganun po, yung ibang PWD ay hindi nadadayo ng sentral para mag-aral lang sa SPED. Isama nyo na ako sa nabuksan yung vision nila na pagtatayo ng kolehiyo dito sa Ibaan. Opo. So maganda na isama nyo na sa inyong vision yung para naman sa mga visually impaired at PWD. Oo, hindi lang sa visually kundi para sa lahat ng mga may kapansanan na nangangailangan ng maayos na edukasyon. Yan. Napakagandang programa niya, kuya, na inyong magagawa dito sa bayan ng Ibaan. Opo, kasi talagang iisa lang ang SPED school dito sa ating bayan ng Ibaan. Central lang. Kahit saan kayo pumuntang elementary school, wala kayong makikita ang SPED kundi sa Ibaan, Central School lang. Ayan, so napaka-ganda ng ating naging puntahan ng Raymar. Yes, opo. Napakagaling kumanta nitong si Raymar. Kaya ang gagawin ko ay hihingin ko na lang yung isa sa mga video mo. At isa-share ko isasama ko dito sa video nito. Pwede kaya yung Raymar. Sige. Marami ka naman yata naka-record na para naman mapakinggan ng mga kahunta natin yung iyong boses. Opo, sige po. Bilhin mo yung pinaka-paborito mo. Sige po. Okay po yan. Sige po. Ayan. At isesend ko po sa lalong madaling panahon. Okay, so mga kahunta, ayan, panood natin si Raymar. At nalaman natin yung mga pangangailangan ng mga visually impaired at iba pa mga PWD na kagaya niya. Kaya sana maging kabahagi rin tayo ng kanilang pangarap dahil yung kanilang pangarap ay para sa ikabubuti din ng pamayanan natin, lahat na kinabibilangan natin. Kaya lahat tayo kung may sasagawa yung mga pangarap ni Raymar para sa kanya, sa mga katulad niya at para sa ating pamayanan, lahat tayo ay makikinabang. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo at paki-like na rin, paki-share sa inyong mga kaibigan. Raymar, salamat. Salamat po and God bless po sa ating mga viewers. Paalam! Paalam! Darating din sa akin ang swerte, yan ang aking laging pinakahihintay. Kung dumarating ang pagod, ang konting pahingay kinakailangan upang bukas magpatuloy.